Siya ang sentro ng pagdiriwang. Yan eh, lagi namin ho yan. Malaking tukso ho sa amin yan eh. Kami mga nagdiriwang, malaking tukso yan. Kami nangangaral, malaking tukso po talaga yan. Dapat maliwanag sa isang pari, sa isang preacher, si Jesus ang sentro ng pagdiriwang. Kaya nga ho yung mga nagpipreach sa El Shaddai, sa mga kursilyo, sa mga prayer meetings, maliwanag dapat. Ang sentro ng pagdiriwang, walang iba kundi si Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudiyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan. Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya. Ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito ay nangyari sa Betanya sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year pa rin po sa inyo at gayon na rin po ang pagpapatuloy po ng ating pagsisiyam parangal kay Nuestro Padre Jesus Nazareno na magpipiesta po yan sa darating na Anuebe po. Nazareno. Kayo pong may mga debosyon sa Nazareno, huwag na kayong mapagsiksikan doon sa Quiapo. Dito ay pwede na. Luag na luag kayo dito, hindi kayo mayayakyak. Isa sa mga dalubhasa at napakahusay na mangangaral, ito pong si San Basilio. Hindi na masyadong kilala itong si San Basilio. Tuwing ika-2 ng Enero, ipinagdiriwang ang piyesta ng mga ito at saka si San Gregorio. Siya ho ay yumao sa Enero 1, year 379. Year 379 pa lamang. Ayan, Saint Basil the Great. Alam niyo po ba na ang pamilya nitong si San Basilio ay mga santo? Pambihira po ang pamilya ng mga yan. Tama. Yan talagang pamilya banal. Pamilya banal. Ang tatay niya ay santo, ang nanay niya ay santo, at ang mga kapatid niya ay santo. I-research ninyo yan at makikita ho ninyo. Pambihirang pamilya ito Puro santo. Ganon katindi ang pamilyang yan na pinanggalingan ni San Basilio, Saint Basil the Great. At ito'y may angking talino, obispo siya,
At nung siya ho ay nililitis ay napakaganda ng kanyang mga binabanggit na katwiran at argumento. Kaya siya tinawag na one of the four great doctors of the church, si San Basilio. Nakasama naman niya itong si San Gregorio. Si San Gregorio, Nacianceno o Naciancen. Yan. Yan ho ay meron ding may angkan din ito ng mga banal na pamilya. Pero hindi katulad ng kay San Basilio. Yan. Ito ho yung mga obispo na talagang ipinaglaban ang pananampalatayang Katoliko. Kaso lamang ninyo, noong namamayagpag itong sina San Basilio at San Gregorio ng Katolisismo sa, alam niyo ba kung saan lugar ang mga ito nabuhay? Doon po sa tinatawag ngayong Turkey. Turkey. Constantinople, Cappadocia, doon ho sa lugar na yon. Ngayon ho, nabura na ang alaala ng mga ito. Bakit to? Muslim na ho ngayon ang Turkey. Yan ho'y pinasok ng mga Ottoman Empire, nawala yung mga simbahan doon at ginawang moske, ginawang Muslim. Nung ako ho'y nakapunta dito, hindi ko ho napuntahan itong lugar ng mga ito, yung sa kami, Cappadocia. Yung Cappadocia po, medyo malayo-layo pa ho yun sa mismong Istanbul, Constantinople dati. Ay pag kayo ho'y naroroon sa Istanbul, ay di makikita ho nyo, talagang Muslim na Muslim. Talagang mga turista lamang talaga ang. Pero hindi naman sila mahigpit doon. Okay lang kaming mga hindi naman nila alam na ako'y pare. Gagala-gala kami doon. Hindi naman nila alam na pare kami. Gusto lang namin makita yung mga lugar na yung Bosphorus River. Yung Bosphorus River po, yun po ang hati ng East and West. Maganda ho ang Turkey. Naroon doon ho nagtatagpo ang East and West. Ang East, edi tayo, Asia. Ang West, edi ang Europe. Doon ho, ilog lamang ho. At yung ilog na yun ho ay tourist spot yun. Edi kayong mamasyal doon. Meron doong laging nadaang may mga tawag dito, ferry boats. Pwede kayong sumakay. Balik-balik lamang na ganyan. Para lang makita ninyo yung East and West. Ang kapansin-pansin doon, di, yung East parang ang ibang lugar ay mukhang squatter, tsaka maingay. Maingay talaga ang mga Asyano At samantalang din sa West, European, ang lalaki ng mga building, ang ganda. Kaya ang gandang makita talaga. Ako'y nagkaroon ng pagkakataong makita yan. Kaya ang hindi ko lang talaga nagawa ay itong puntahan itong lugar ni na San Basilio at San Gregorio, Nacianceno. Sila ho kasi ay malayo Malayo ho yung kanilang lugar. Ay wala na kaming time para bumiyahe. Pero yan sila ay mga haligi ng ating simbahan sa buhay pananampalataya. Dito naman tayo sa ating mabuting balita. Ito pong mabuting balitang ito, narinig na natin ito noong pong ika-3 linggo ng Adbyento. Third Sunday of Advent. Medyo mahaba-haba lamang, hindi katulad na rin parang pinutol. Yon. Ito po'y eksena na tinatanong, sino ka ba? Tinatanong si Juan Bautista, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo sa amin at nang may masabi na rin kami sa aming nagsugo sa amin. So pinakita ho dito ni Juan, hindi ako ang iniintay ninyo, hindi ako ang propeta, ako ay isa lamang tinig na sumisigaw sa ilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Hindi niya kailanman inangkin ang pribilehiyong yon o kaya ay ang karangalang siya'y tawaging Mesiyas. Never na yan ay
pumasok sa isipan ni Juan Bautista. Ilagay po natin ito sa konteksto natin ngayong panahong ito. Isa sa mga kinatatakutang anomalya sa panahon ng halalan ay yung pong tinatawag na dagdag bawas. Dagdag bawas. Bakit to? Sa ganoong dayaan, maaaring mabago ang resulta ng eleksyon. Ang tunay na nanalo ay matatalo. At ang talagang talo ay mananalo. Dagdag bawas. Ano po ang lesson dito? Walang dagdag bawas. Walang dagdag, walang bawas. Ito ang ipinapaalala sa atin itong mabuting balita. Ipinapakilala si Juan Bautista, isang sugo na maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Wala siyang gagawin kundi magpahayag ng mensahe ng Panginoon, walang dagdag, walang bawas. Ano ho ang lesson naman ito? Hamon sa atin, ipangaral ang mabuting balita, si Jesus ang ipangangaral, hindi ang ating sarili. Naimbitahan kayong mag-talk, please, preach the life of our Lord. Tell the story of Jesus. Not your story, not your preaching ability. Yan. Hindi dapat dagdagan o bawasan ang mensahe ng Panginoon. At tandaan niyo po yan. Yan po ang challenge sa ating lahat. Hamon sa atin, ipangaral ang mabuting balita. Si Jesus ang ipapangaral, hindi ang ating sarili. Yan. Hindi dapat dagdagan o bawasan ang mensahe ng Panginoon. May mga nangangaral o mangangaral na nais matanyag. Yan ho ay kita naman natin talaga. Ang kanilang sarili ang sentro at ang paggamit ng mga salitang ako, akin, ay patunay na nakatuon ang pahayag sa sarili at hindi ang Panginoon. Maraming dagdag sa mensahe. Natatakpan ang makadiyos na asal at lumulutang ay ang makataong pagpapahayag. Yan ang hindi kailanman ginawa ni Juan Bautista. Kahit na siya pinupuntahan ng mga tao, nagiging popular na siya noon, doon dinadayo siya doon sa may ilog Jordan. Ano ang sabi niya dito sa ating mabuting balita? Hindi ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Grabe, ano ho? Yun yung tagakalag ng pantali ng kanyang sandalyas. Di kayo mababa na yon, ay hindi pa rin siya karapat-dapat eh. Hindi kailanman hinangad ni Juan Bautista ang karangalang yan. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Hindi po. Yan. Makikita ho ninyo, talagang ang pangangaral ni Juan ay wala talaga siyang intensyon na siya ay makilala. Kaya sa bawat pagdiriwang po natin, mga minamahal na mga kapanalig, si Jesus ay dapat makilala. Siya ang sentro ng pagdiriwang. Yan ay lagi namin ho yan. Malaking tukso ho sa amin yan eh. Kami mga nagdiriwang, malaking tukso yan. Kami nangangaral, malaking tukso po talaga yan. Dapat maliwanag sa isang pari, sa isang preacher, si Jesus ang sentro ng pagdiriwang. Kaya nga ho yung mga nagpipreach sa El Shaddai, sa mga kursilyo,
sa mga prayer meetings, maliwanag dapat. Ang sentro ng pagdiriwang walang iba kundi si Jesus. Si Jesus lamang ang dapat ipahayag. Siya lamang at ang kanyang pag-ibig. Walang dagdag, walang bawas. Akin hong iiwanan sa inyo itong pagkaing pangkaisipang ito. Basahin po natin yan. Sa pangangaral, ikaw ay inaasahan. Mensahe ay hindi babawasan upang maisabuhay ng lubusan. Manalangin tayo sa ating Panginoon upang ipagkaloob sa atin ng mga